ano nga ba ang tingin mong general perception sa coming out, especially these days? Okay na ano ko, bading ka ba? Bakit ka nagpahit ng kilay? Hindi ako sumasagot. Yung din sa sinabi sa akin nung mom ko. Oo. Na wag kang magbayad ng lalaki. Mag-iupi ka! Magpapabading ka sa Maynila! Magbabayad ka ng lalaki! Pero isa din yan sa factor ng society natin na pag bakla ka ba, walang magmamahal sa'yo. Pag bakla ka ba, lolokohin ka lang. I feel like wala akong coming out. Mm-hmm. Yes ba? Parang I feel like simula nung pagkabata, alam na nila. If you know Maxi from Drag Race Season 3, winner of J-Vot, napanood ko siya sa Talentadong Pinoy. Oh! Tapos, nung napanood ko siya, gustong-gusto ko siyang gayahin. Parang na-inspired ako sa kanya. Pero feeling ko malaki din yung natulong ng social media. Oo. Diba? Para ma-inspire yung mga bagets natin na gustong mag-come out. Or kahit naman hindi bagets. Isa yung drag sa sa tool kung paano ko mas na-embrace yung queerness ko. Nagkaroon ako ng peace sa sarili ko na, okay, I'll embrace my queerness. I'll take whatever it entails and I'll accept who I am. Doon nag-start siguro yung pagmamahal ko sa sarili ko. Oo. Ano yung pinaka-hardest thing na narinig mo? Kahit lagi akong overachiever, wala akong mararating kasi bakla ako. Kasi parang kahit na malaya tayo, we are free ourselves. We can still feel the constraints. Yes. So, para tayong mga ibon na nakahawla dahil ng lipunan. Diyos ko, natanong ka na ba before ng, Toy, may girlfriend ka na ba during your elementary days? Diyos ko naman, oo naman. O kaya, tuli ka na ba? Oo. May mga Vice's Perfect Match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next, What you see is what you get. it's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. I step out tonight, feeling so right. Got my look down tight, watch me shine bright. This is my time, watch me work this beat. Every move I make leaves you in. Hello everyone, my name is Deja. Naniniwala sa kasabihang ang pamilyang sabay-sabay naglalakbay, may outing and I. Thank you. Welcome to the Dragverse, baby, let's ride. Where we make our rules and we do it with pride. Welcome to the Dragverse, this is my stage. Time to turn the heat up, watch me break out this cage. Welcome to the show. By the way, Highway, my name is Mrs. Tan, and I believe in the saying of Rasha Fox. The family that eats together, that stays together, come on and eat. To be worthy of who you are and who you ever want to be. Whatever, thank you. No joke, no punchline, just me. At eto na nga. Ano na nga, hindi mo naman ako tinatawag dyan. Talaga naman. Eto na nga ang pinaka-pack na podcast for queens, kings, and everyone in between. Welcome to Dragverse, powered by GameZone. Real player, real game. I'm gonna take a deep breath. Gonna hold my head up. Gonna put my shoulders back and look you straight in the eye. I'm gonna flirt with somebody
I'm thankful for loving who I really am. I'm beautiful. Yes, I'm beautiful. And I'm here. Welcome to the Trackverse, baby, let's ride. Where we make our own rules and we do it with pride. Welcome to the Trackverse, this is my stage. Time to turn the heat up, watch me break out this cage. Welcome, welcome to the show. Welcome to the Trackverse, here we go. Hello, dragsters! Welcome back sa pinaka-fabulous na space dito sa universe, ang Dragverse. Dragverse. At nandito na naman kayo. Andito kami. At andyan kayo. At andito ulit kami. Oy, salamat Talaga Naku, naman. mukhang ito na ang inyong Wednesday habit. Oo, di ba? Habang nagluluto, kumakain. Or pwede ding... Pwede. or pwede ding nagluluto, kumakain. Ano pa ba? Naglalaba. Pwede Nagsasampay. Gumagawa ng thesis. Oo. Diba? At tutulungan mo. Anyways, before anything else, Mrs. Tan, ano nga ba ang topic natin for today? Ano ba itong kantang to? I'm coming out. Cue the music. I'm coming. I'm coming. Everybody. I wanna want it now. Sa pa, di mas. Ulit. I'm coming out. Yes, ang topic natin for today ay coming out. Ang kabog at saka kaba na nararamdaman ng mga tao every time na magka-come out sila. Oo, siyempre pag magka-come ka, talagang kakabahan ka. Iba. Mali! Iba. Ikaw okay. naman. Diba? Pero, Deja, ano nga ba ang tingin mong general perception sa coming out, especially these days? General perception ng coming out these days. I feel like today, today, talaga. pero I feel like ngayon, parang somewhat medyo easy na ang pagka-coming out di ba? Hindi na siya katulad ng dati na super taboo pa, di ba? Like, parang ngayon, parang at least we're slowly getting there. Pero hindi pa fully there. Don't get it twisted, mama. Pero at least ngayon, marami na yung mga dragster natin out there na nagka-coming out. Oo. Nang kung ano sila. At saka nakakatawa din, no? Bravely. Tama naman. The courage, the camaraderie, and the inspiration. Tapos bravely sa dulo. Bravery na ngayon. Yes, Nagbago na. For this episode. Hanggang ilang episode tayo, madadagdagan niya ng words. Aabot tayo ng dictionary. Ay, Almanac. The Almanac of Dragverse. Pero feeling ko malaki din yung natulong ng social media. Oo. Diba? Para ma-inspire yung mga bagets natin na gustong mag-come out. Or kahit naman hindi bagets. Yes. Yung mga gustong mag-come out na hindi pa nagka-come out sa closet nila. Oo, yung mga tao na later in life lang na-realize or takot dahil, di ba, kung due ano to yung... several circumstances. Madaming dahilan kung bakit... Pero, ano ba yung mga dahilan kung bakit napipigilan yung isang tao to come out? Oh my God, itong episode na to, abangan nyo, ito ang informative episode ng Dragverse. Marami kayong matututunan. Sa mga nag-thesis dyan, i-jot down ang mga sinasabi namin dahil matututo kayo talaga naman. Anyway, Mrs. Tan, ano yun? So, feeling mo, ano yung mga reasons kung bakit yung mga tao nahihirapang mag-come out? I feel like... Possible reason. Possible reasons. Sobrang daming reasons. First of all, sa family, hindi accepted, di ba? Isa yan, feeling ko, isa yan sa mga, number one reason kung bakit ayaw nila na mag-come out. Pamilya talaga. Pamilya. Oo. Pero naniniwala ako, dapat
sa pamilya nagsisimula ang pagmamahal at acceptance ng isang tao, di ba? Oo naman. Kasi yun yung magiging una mong hakbang para sa kinabukasan. As the basic unit of the society. Is family. Right. And family is love. And family first. Pero, Family diba? first. Pero kidding aside, doon talaga siya nagsisimula. Especially yung mga estudyante na well-supported ng family. Or hindi man well-supported, hindi pa kayang maging independent. Kasi financial stability is also one thing or a factor for other queer individuals to come out. Kasi hindi pa nila kaya na parang, wala pa akong napapatunayan. Tama. Wala pa akong capacity to stand on my own, and I need my family to support me. And I know they won't support me if they know that Ganito I'm ako. queer. Yes, of course. Diba? Pero nakakatuwa din na maraming... Paano yung tuwa? Nakakatuwa rin. Sabi, nakakatuwa yan, partner. Diba? Nakakatuwa din na ang dami nang hindi takot talagang mag-come out. Yes. From different personalities to common people. Napanood mo ba yung TikTok na, sabi ko na Barbie! Oo, sobrang viral nun. Oo. Sobrang supportive ng pamilya nila, no? Yun yung mga gusto kong makita na young queer people supported by their families. Ang ganda niya paano, Oren. Kasi parang somehow, parang nagkakaroon tayo ng hope. Diba? Na parang itong bata na to, na-accept siya. Oo. Younger age, diba? Parang what more pa kaya when he or him or anything. Or them. Tumanda, diba? Very amazing. Yeah. Tsaka hindi lang amazing, pero feeling ko when a society or at least a family is fostered with love, like your family. My family? Magjo-joke. Wag punchline. Hindi ako nakakaisip. Diba? I mean, your family, you've told us in the previous episode na your family have been supporting you, has been supporting you rather. Tas yung anchor mo, sobrang lalim. And, malalim. Diba? Malalim. At sobrang laking bagay niya for you growing up. Pero kumusta ba yung coming out experience mo, Deja? I feel like wala akong coming out. Gets ba? Parang I feel like simula nung pagkabata, alam na nila. It's just a matter of kung paano nila ina-navigate yung batang ito. 'Di ba? Kung paano nila papalakihin na let's just say iba. 'Di ba? Pero I feel like my coming out story is I vividly remember nung bumagyo. Nasira yung bahay namin. Tapos after niya masira, pinagawa siya ng mas maayos. Tapos I remember, first time ko kasi magka-kwarto. So, doon sa kwarto, doon ko nilabas yung kabaklaan ko. Like, paano mo nilabas yung kabaklaan mo? Like, doon ako nag-makeup, ganun. Kasi, hindi naman sa takot, pero nahihiya lang akong ipakita na makeup ako, ganun. So, after nun, yung parang sobra na akong nawili sa pag-makeup. Sinabi ko sa mama ko na, formally na, mabakla ako. Where do you get your makeup pala? Curious question. Siyempre sa mama ko. Yung ginawa ko yung mga blush niya pagpapasok sa work. Eyeshadow na 3. Yung purple, pink, tapos white. Lahat yan shimmer. Walang matte. Ayun ang ginagamit ko. Yun ang ginagamit ko talaga. For the shimmer effect. Tapos feeling ko nagkaroon lang ako ng courage kasi parang parang masyado na akong nai-inlove sa craft ng pagmi-makeup. Isa yun sa dahilan kung bakit feeling ko gusto ko nang mag-come out para at least aware sila na nagmi-makeup ako, ganun. 'Di ba? Pero I feel like aware naman sila in the first place. It's just like gusto ko lang sabihin to, kasi bata pa ako noon. I mean, to clarify things, 'di ba? Parang approve ba sila? Or ayaw ba nila? Ganun. So, yun, na-accept naman ako ng family ko sa awa ng Diyos. So, thank you so much, family. The family plays together, stays together. And a family that eats together, come on and eat. Diba? Pero, growing up ba, meron kang napapanood sa mass media, like television, na queer icons that inspired you to come out and be fully proud of your identity?
Of course. Number 1 yan si Meme Vice. That's the icon right there. Like, siya yung first na napanood ko sa media na parang nakaka-relate ako. Aha. And then ito, this is a story na hindi ko made up. This is a real true story of mine. Walang echos. Walang echos to ha. Yung manonood. If you know Maxi from Drag Race Season 3, the winner of J-Vot, napanood ko siya sa Talentadong Pinoy. Oh! Tapos, nung napanood ko siya, gustong-gusto ko siyang gayahin. Parang na-inspired ako sa kanya. So, after nung napanood ko siya, parang, oh my God, parang somehow, parang representation siya eh. Na hindi artista, na parang regular tao lang na to compete, ganon. So parang, oh my God, tas dati kasi ang hili ko bumirit-birit nung bata ako. Tas, tingnan ang birit? Tingnan ang birit? Pakas ako, rockstar ako ngayon. Wow! Ganun ako ngayon. Birit-birit, iba yon. Pero ayun, so, isa din si Maxi sa parang, parang first representation sa media na hindi fully artista. Gets ba? So, ayan. Maxi, pag nanonood ka, talaga sana naman. Makinig ka, manood. Yes. Isang ang sarap mo. inspiration. Charissa. Mali. Ibang episode na yun. Talaga naman. Okay, Mrs. San. Ikaw naman, kasi natanong mo na yung coming out ko eh. So, ikaw, paano ka nag-come out sa family? Siguro similar. Or may come out ka ba? Coming out? Bahagya din. Parang, hapyaw. Actually, hindi. Nagkaroon ng confrontation. Oh my God. Ano yan? Kasi, chika daw parang sa viewers. fully ko na-accept yung queerness ko. Or hindi naman fully na-accept. Rather, I made peace with my queerness when I was in 3rd year high school. Bagets ka pa din? Oo, 3rd year high school. Parang, tinanong lang ako ng classmates ko, bading ka ba? Tapos, nung hindi ako sumagot, silence means yes. Yes, oo. Diba? Tapos parang doon ako, ay, bading-bading, kaya marut-marurut, ganito, ganyan. Oo. Kulitan, oo. Ganon. Tapos, nung na ako for college, parang, sem break yun. So, mahabang break kasi, August yung start ng semester sa UPAM, sa UP. Tapos, nanggaling ako ng June, nagsisimula yung kaya. So, mahabang from April to August. Tapos, may piestahan. Tapos, escort ako, nak. Pero, ng tigas. Diba? Pero, yung sa akin, nagpaahit ako ng kilay. Ay, bakit? Rebellious. Sabog-sabog kasi yung kilay ko. Oh my God, nagpaayos ka lang ng kilay. Oo. Tapos, wait, let me guess. Sobrang inahit nila yung to the point na sobrang As in, maganda. Maganda. As in, plakado. As in, bayot. 90, mga 2,000 something. Yung ganyan, parang kilay mo. Ganyan. As in, tapos tinanong ako na bading ka ba? Bakit ka nagpaahit ng kilay? Tapos hindi ako sumasagot. Mag-UP ka. Magpapabading ka sa Maynila. Magbabayad ka ng lalaki. Ganon. As in, actually. Ganong levels yung, ganong levels yung ganong levels yung na-experience ko before. Tapos tuloy-tuloy yung talak. Tapos, during that time, that was 2015. Tapos, during that time, nagkaroon pa ng statement dyan si Manny Pacquiao. Talaga naman. Yung, mas masahol pa sa hayop, Kemerut, Barurut, Bumblebee na statement. You should search it. Tapos, nakipag-away pa ako sa mga titaret ko. Ganong levels. Kasi upam na ako. Tapos parang, may lakas na ako ng loob tumalak. Tama. Kasi wala na ako sa amin eh. Yes. Nakakaya ka na. Oo. Mas malakas na loob ko. Talak. Tapos parang during that time, nagkaroon ako ng peace sa sarili ko na, okay, I'll embrace my queerness. I'll take whatever it entails and I'll accept who I am. Doon nag-start siguro yung pagmamahal ko sa sarili ko when I started embracing my queerness. Tama. Pero speaking of embracing our queerness, sobrang laking bagay din na nakakakita tayo sa not just social media but mass media in general. For instance, yung pag-out ni Clarice ngayon sa PBB, yung pag-out ni Jake Zyrus, period. Bibi Gandang Hari, 'di ba? Sobrang laking bagay noon for people na ma-normalize yung coming out na
it's never too late to come out. Yes, oo. Tama. Kahit ilang taon ka, kahit anong edad mo, it's never too late. It's never too late to love yourself. It's never too late to accept who you are and who you wanna be. Wanna be at to be na walang tinatagong bato. Diba? Pero yun nga, speaking of tutubi, syempre hindi naman tayo agad nagsimula ng tutubi, butterfly. Nagsimula tayo ng caterpillar, gapang-gapang, tago-tago sa mga sa prey, which are the discriminators. Wow, the homophobics, the society. So, paano mo ni-navigate yung sexuality mo when you were young? I feel like malaki din kasi yung impact ng media. So, nung nag-come out kasi ako, sobrang uso ng YouTube. Yun yung kasagsagan ng mga YouTuber, ng mga vlog, ng mga makeup tutorial. So, I feel like isa yun sa parang big factor kung paano ako nag-come out. And also, dahil sa YouTube, dahil sa ganon, nakilala ko yung drag. Oh! I feel like isa din yung pagkakakilala ko sa drag. Way back, grade 8 ako, that was like second year high school, na parang mas lalo kong i-embrace yung pagka-queer ko. So parang, dun ko siya lalong minahal. Kasi nung high school, nung mga early days, tapos nung elementary, alam ko na kung ano ko. Pero, hindi ako, I mean, takot akong ipakita sa iba. Gets ba? So, minamas ko pa rin yung sarili ko to fit in. Pero nung lumipat ako ng school, tapos nakilala ko sila Emerald at Face, parang mas doon. Actually, si Emerald, yung friend ko, sobrang discreet niya. Magpapakita ko ng picture dito, ayan siya. Sobrang discreet siya kasi only child, matalino, honor student. So, kailangan lalaki ka. Tapos nung nakilala niya kami, nag-come out siya. So, after niya nakilala yung drag, nag-come out siya sa parents niya, which is fully supportive naman yung parents niya. So, ayun, parang isa yung drag sa tool kung paano ko mas na-embrace yung queerness ko. So, who's your, first drag artist na na-watch sa YouTube during that time? Oh my God! I remember Morgan McMichaels versus Sonic Love. The lip sync battle. Yun talaga, sabi ko, oh my God, gusto ko to. Gusto ko yung ginagawa nila. Tumbling, ganito yung dream ko. Tapos that time kasi, sobrang tabo pa ng drag. Lalo sa probinsya sa amin hindi nila alam kung ano yun. So sabi ko, pag may nagtatanong, alam ko deep in my heart and mind, pag may kunyari may sinusulat or may essay na kung ano yung gusto mo paglaki, ang lagi ko nilagay, makeup artist or fashion designer. Pero deep inside, gusto ko talaga maging drag queen. Kaso pag nilagay ko, hindi nila alam ano ba yun. May explain pa ako. So sinisegue ko na lang doon. Gets ba? Diba? Kasi parang fashion design and also makeup are very crucial and vital parts of our artistry, diba? Tama. Especially we create looks and drag is a very visual art. Actually. No? Sobrang GV nun. Alam mo ba, sobrang dami kong talagang chika dyan sa pagkabata na yan, talaga naman. Oo. Yung memories. Oo, kasi talaga nung high school, dun talaga nag-boom yung pagka-queerness ko. So, sobrang dami kong good memories. Kaya siguro, intact pa rin yung group of friends ko. Sila Emerald, sila Faces, lahat. Kasi, lahat ng mga first core memory namin nasa queer teen, kami yung bumuo. So, feeling ko hindi siya mati-take away sa amin. So, kahit, I mean, sa friendship naman, kahit hindi kayo nag-uusap lagi, alam mo yung pag nag-usap kayo, parang nag-usap pa rin, parang kakausap nyo lang. Ganun pa rin yung closeness. So, ganun kami. Lalo na ngayon na halos hindi na ako bumabalik ng Baguio, ng Pangasinan. Ganun, na, kasi you're busy here in Manila. I'm super busy here. So, ayun. Sobrang, gusto nyo bang makarinig ng chika namin? Talaga naman. Mag-spill ka na ng isa. Ito, wait lang. Ito, super fun siya. Cute lang siya. Nung parang nag-dive na kami sa drag, sa pag-lip sync lang actually, na La Face, intramurals ng school.
Tapos, day before last day, parang day, tas bukas na yung last day. So, basketball, laban ng basketball sa court. Tapos, syempre may speaker na malakas, patugtog. Pinatugtog namin ang Bang Bang by Jessie J. Tatlo yun, di ba? Jessie J, Ariana, and Nicki Minaj. Yes. Oo. Lip sync kami. Sino ka doon? Ako si Jessie J. Si Ariana si Faith. Tapos si Nicki si Emerald. Lip sync kami. Tapos sa sobrang daming taong nanonood sa amin, wala nang nanonood sa basketball game. Pinatigil kami. Wala nang nanonood sa basketball. Bukas nyo na lang yun gawin. So kinabukasan, ginawa namin. Sobrang dami, sobrang ingay nung buong court sa amin. Kasi nag-perform kasi split tumbling talagang patayan kami. Tapos dun ko na feel na parang parang na siya, parang pahapyaw na siya sa pasight na siya ng konti sa dream namin. Parang ganon. Parang, oh my God, ang saya neto. Ganon siya. So, ayun, cute story lang. Anyways, Mrs. Tan, meron ka bang di ba nasabi mo nabully ka rin? O ikaw ang nang-bully? Charis, hindi ko sure. Charis, pero naaasar. Naaasar, okay. Naasar ako nung bagets ako. Kasi, ito na nga yun, parang laganap yung chismis sa barangay namin bilang ang lola at ko ang head chismosa. Si Marites, yes. Hi inay, ano kung makikinig ka nito? Charis, at alam mo din naman sa sarili mo na chismosa. Chismosa ka. Pinagmala ako sa'yo, Charis. Pero, kidding aside, during that time, parang laganap yung chismis na parang, keki ako, ganito, ganyan, malambot gumalaw, kasi parang honor student, tapos parang, basta, alam na nila, kumbaga, sabi nga nila, naamoy na kita. Parang ganun yung So, hindi ka, di ba sabi mo, hindi ka nga masyadong nabully, pero naasar ka. Di ba pinagchichismisan ka nga? Oo. Ano yung pinaka-hardest thing na narinig mo? Galing sa ibang tao. Yung parang, damn, like, yung parang, kahit honor student ako, kahit lagi akong overachiever, wala akong mararating kasi bakla ako. Oh. Lala nun, te. As in, parang, lalo, bata ka pa nun. oo, bagets pa ako nun. Tapos parang, during Sino that ba time, yan? ang kakampi ko lang, lolo't lola ko. So parang may ganun akong feeling na parang, may ganung factor, may ganung feeling. Tapos, imagine mo ha, you're doing your best, you're trying your hardest to be the very best. Yes. Ganun levels. Tapos parang, your best isn't enough. Dahil bakla ka. Oo. Diba? Ganung levels, te. Tapos, umabot pa sa point na pinagtatanggol ako ng lola ko na parang, ano naman kung malambot yan, nanalo naman yan ng ganito, ng ganyan, ng kemerot, chiba-chiba, kemerot barurut. As in, ganon. Tapos, feeling ko, nag-come out ako prematurely. Ay, premature ka. Ilang buwan ka nun? Mga 5. 5 months. Pero, kasi diba, nakwento ko sa'yo kanina yung sa kilay nga. So, parang, feeling ko naman, during that time, medyo prepared na ako internally. Pero hindi pa fully. Oo. Pero parang hindi ako prepared doon sa mga magiging tanong, kung paano siya ina-navigate ang pamilya pero ko. Pero I feel like that time, ready ka na. Pero, alam mo yung ready ka not na. at that moment. Not at that day. Parang feeling ko, gusto ko siyang sabihin na, hi po, ito na po ako. So basically, na-come out ka ng kilay mo. Oo, diba? Talaga kasalanan naman. ng kilay ko na plakado. Speaking of coming out, diba? Lagi natin naririnig yung coming out. Pero, ang wag natin gagawin, ang pag-come out sa ibang tao. Tama, diba? Oo. No, yon talaga naman. If you're outing someone without their permission, that's really a bad thing to do. Kasi nga, let them feel kung kailan sila pwedeng mag-come out sa shell. Diba? Parang, hayaan natin sila hayaan natin sila kung ready na ba sila. Diba? And, kung mapapansin nyo, Deja and I are telling our own coming out stories. I'm not telling Deja's stories. Deja's not telling my story because coming out is our story to tell. Yes. And I think
we exercise, not rather exercise, but rather we have the right to tell our own story on how we want to tell it. Yes, talaga Diba? naman. Istoryahe ang atake natin, MMK. Cue the music. Dun, 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 dun. Dun, Doon pa lang kasi. Kasi ano yung instrumental. Charis. Pero diba, Deja, kung mapapansin natin, ang hirap-hirap mag-come out, especially if you come from the province. Feeling ko din kasi, sobrang liit ng community and everyone knows each other. Yes, oo. Ang chismis laganap. Oo. Kaya maririnig mo agad, andyan ng Parang, oo. bakla si Kemi, bakla si ganito, bakla si ganyan. And feeling ko, isa din kasi dun sa mga factor na yun ay, sobrang lakas din ng religious belief nila. Oo. Yes. As in. Siyempre, we're living on a Christian country. Yes. Or, let's say a predominantly Pala. Oo. Christian and Catholic. Christian and Catholic and country. love and perseverance. Charis. Pero 'di ba? Tapos may in-expect pa, especially sa atin yung society, because of the gender roles that were assigned when we were born in this world, na parang ang babae dapat ganito umasta, ang lalaki dapat ganito. Ang babae ganyan. dapat pink, ang lalaki blue. Oo. Di ba? Diyos ko, natanong ka na ba before ng, Toy, may girlfriend ka na ba during your elementary days? Diyos ko naman. Oo naman. O kaya, tuli ka na ba? Oo. May mga ganong instances na, 'di ba? Grabe, as in, sobra kasing lala ng societal roles and expectations. Lalo na pag I feel like isa ding source ng kasi if bakla ka, parang matik na hindi, 'di ba? Hindi ka magkakaanak. Oo. Or Parang may expectation sila sa'yo na, lalo na pag only child ka na lalaki, parang ipagpatuloy yung lahi. oo. Di ba? What was the first question when you come out? When you came out, rather. Like, what was the first question when you came out? Musta ka? Really? Wait lang, hindi. Wait lang. Ano ba? Ano bang sabi sa akin? Question. Ako muna, can I start? Ikaw muna daw. Hindi ko na Ang isip. unang tanong sa akin ng lola ko ay, I think it's my lola. So, magpa-parlor ka na. Oh, yes, isa din yan. As in, so magpa-parlor ka na. Sasayawan Lalo mo sa lang yung probinsya. pinag-aralan mo. Oh my God. As in, sobrang lala ng gender stereotypes, especially with queer people. Grabe. Hard. Grabe, as in. Tapos, ano pa yan? Natanong pa ako ng lola ko na parang, Oy, ikaw, mag-iingat ka sa pera mo. Sabi ng tito mo, ang mga bakla daw nagbabayad ng lalaki. Period. Ganto ganyan, kemerut barurut. As in, ganon. Masahe lang naman yung binabayaran namin. Talaga. I mean, like, ganon na Gets. Yun din, isa yung din sa sinabi sa akin nung mom ko. Oo. Na wag kang magbayad ng lalaki. Oo. So, I feel like, ito, connected to sa coming out, na parang, in-accept nila ako. Aha. Pero may condition siya. Oo. Parang wag ako mag-jowa. Kasi, feeling ko, coming lang siya sa takot ng isang magulang Aha. para sa anak, na parang baka pirahan ako, Magamit baka lokohin ka. ako, gamitin ako. So, pero, isa din yan sa factor ng society natin na, pag bakla ka ba, walang magmamahal sa'yo. Oo. Diba? Pag bakla ka ba, lolokohin ka lang. If you're queer, unlovable. Oo. Sabi ko nga dun sa first episode, dun sa younger self ko, kumapit ka lang, makakahanap ka rin. Mm-mm. Diba? And look at me now! Wow. Hindi. Pero ito just to be clear, there's nothing wrong with, if you have the financial capability. Yes, kung mayaman ka, go. Or parang, Pahingi ako pera din. if you have the means to, why not, diba? Kasi, love can manifest in different ways. Kumbaga, magkakaiba tayo ng love languages. Yes. And that can be a love language. Anong love language mo? Ako ganun. Wow. Ako, siguro ang ko ay gift giving and quality time. Talaga naman. Kasi I'm so busy. Wow. Right. Ako siguro,
quality time and act of service. Gusto ko yung service. Iba ba lang service, oo. Pero grabe, as in girl, ang laya nung, bukod sa, speaking of service, no, iba din yung haggard na iisipin mo na, shit. Haggard nga. Magkakapamilya pa ba or parang magkakaroon pa ba ako ng people who will be of my service in the future because I'm queer? Have you thought about that? What? I mean like, What? di ba ang usual na stereotype when it comes to queer people is that pagtanda mo, walang mag-aalaga sa'yo kasi wala kang pamilya. Oo. Yes, of course. Malamang. Lagi ko yung iniisip. Pero I feel like, ngayon kasi, parang, pwede naman akong magpaalaga. Diba? Pero, ngayon kasi, di ba nga, natanong mo nung last episode, kung gusto namin magkaanak. Diba, ganon. I feel like, isa din siya kailangan ba, pag may anak ka, sila ba ang retirement plan mo? Oo. Diba? Diba, dapat gusto mong magkaanak kasi gusto mong bumuhay ng isang tao dito sa mundong ibaba. You wanna foster a family. You wanna foster a family. Gusto mo siyang bigyan ng kinabukasan. Diba? Parang, hindi siya parang, kailangan ko magkaanak para may mag-aalaga sa akin pagtanda ko. Hindi nila sagot yun. Kasi hindi naman nila choice na niluwal sila. Tama. Diba? Oo. Talaga naman. Napaka-informative ng isang day shot tonight. Hindi nyo akalain ganito ako. pero diba sis, like, siya, parang natanong din siya kasi sa akin. Sino nagtanong? Lola ko pa rin. Meron naman sa lola ko. Matanong si lola mo talaga naman. Pero kasi yung lola ko. Pwede siya mag-chika minute. Oo. Isama natin siya sa podcast. Ay, care ko yan. Tawagin sa Batangas. As in, hindi kasi yung lola ko, sobrang concerned siya. Well, sobrang mahal niya ako. At saka, come out sa love lang yun. Kasi parang, when you ask questions, that means that you care. You concern ka din. Yes. Oo, diba? Na parang, kasi if you don't care, you won't ask a question or you won't bother asking anything. Pero alam mo, when I came out, isa sa mga na-appreciate ko, yung lolo ko. Kasi yung lolo ko, kung yung lolo ko ay OA, yung lolo ko yung definition of nonchalant. Ay, talagang balance sila. Oo, balance sila. Talaga naman mag-asawa. Ganyan talaga. Tapos, ang sabi lang ng lolo ko, ganyan na yan. Wala tayong magagawa. Tanggapin na lang natin. Oo. Tapos parang, sobrang simple, sobrang nonchalant, pero laking bagay. Oo. Sobrang laking bagay. Na parang, suddenly, when they knew that I'm queer, everyone cares about me. Kasi, naiyak ako, buti naka-shades ako. Charis. Pero, for so long, I've been achieving so much. Yes. During that time, especially when I was a kid. Tapos, I never felt that they really paid attention. That everything that I've achieved, if it's excellent, is nothing more than normal. Like, it's normal for me to excel. Yes, And, kaya hindi ako sanay kaya takot ako I'm sorry na ka sa competition. I didn't. Charis lang. With the results. Exactly. Pero, more than that, diba? Like, umuro yung luwa ko. Umalik. Parang, diba, kidding aside, parang, gano'n, na, hindi kasi ako sanay. Kasi nga, parang, for so long, yun yung, that's the norm. So, nung na-accept ka nila, Mrs. Tan, eto, diba, nung nasabi na sa'yo ni lolo mo na parang, okay lang yan, andyan na yan, meron ka bang pinramis sa kanila na promise? Alam mo, diba? wala akong na-promise. Pero, feeling ko kasi, Ako meron ako. feeling ko kasi, parang, during that time, ngayon, iniisip ko siya, bakit ba hindi ako nag-promise? Kasi, ang tanong nun ay, why? Why? Why do I need to promise something just because I'm queer? Gets. Like,
kung nag-out ba ako na straight ako, kailangan ko mag-promise ng something. Like, Okay, di na pala ako nag-promise. am I making a promise because I'm queer and I know I'm not enough? That's just the question in my head. Get. Na parang, good thing you made a promise, but it's also okay if you didn't. Kasi Actually, parang, it's your choice. it's not a requirement. Hindi Diba? siya requirement. Pero, siguro, it's a counter-promise na rather to be more open. Na, siguro when I realized that I'm queer, hindi ko naman siya pinromise. Pero sinabi ko lang na I'll try. I'll try. I'll try my best to hear out my mother. Oh. Kasi I've never felt her love for so long. And my mom and my family, my grandmom rather, my inay, my tatay, and also my titas and my pinsans want us to reconcile. But we never fully did. Just little steps now. Baby steps. Oo, baby steps, little by little, na nagre-reconcile kami. Gets. Pero, hindi pa siya fully. I can feel the distance pa. Na parang, okay, I'll try to understand more. Pero kasi I tried my best. But your Best best wasn't enough. Yes. As in, Hindi ko alam yung lyrics. Talaga naman. as in, ganun yung feeling ko na parang sinulatan ko siya ng letter. Wala kang Kinausap load. ko siya in person. Wala kang load. Bakit? Tinry ko siyang, tinext ko din siya, chinat ko din siya. Ang dami kong ways na, To reach out. oo, hanggang sa, Napagod ka na lang. bahala ka sa buhay mo, Gets. parang, lang yung parang, sorry po for the words, pero, as in, dadating ka sa point ng mapapagod ka din. Na, Speaking of napapagod. patunayan yung sarili mo. Ikaw ba? Ano yung promise mo, sister? Kasi sinabi mo na may promise ka, diba? Promise ko lang na sana po ako. Baka? Hindi, pero feeling ko pinromise ko na I will make you proud. And I feel like I did that. So I feel like, okay na yun, nag-promise na. Okay na. Nag-promise na ako. Nagawa ko naman, di ba? Oo, totoo naman. You won drag dance. Oh, speaking of promises. Wait lang. Oh? May tayo mag-promise kasi may naalala din ako. Ano naalala mo? Siguro request lang nila na hindi ko pa nagagawa. Ano? Yung lolo't lola ko na sana makatapos ako ng pag-aaral. Oh my God, isa rin yun sa promise. I mean, yeah. Hindi ko pa siya nagagawa. Nagawa pero ko siya. Sana magawa ko siya soon. Oo, sana. Let's manifest yung tamang that for timing. Mrs. Stan. Diba? Let's manifest to sustainability. Wow! Wow. Yeah, pero bukod sa sustainability is also guys sa mga nandyan who wants to explore their queerness, their everything. Their individuality. Oo. You can explore it while finishing your studies. Studies Yes, first. Study first. Dahil when you study, you will be the first to study. And if you wanna be the best, You want to be the very best, you will study because the best is the best policy. Anyways, drag teaser. feeling ko, na naman tayo, napapalalim na naman yung chikahan natin. Anyway, mga dragster, dyan lang kayo. Birit back lang Birit, dyan lang kayo. Chill. Dahil may magka-come out talaga. Merong may hawak na rainbow flag dito sa gilid. At, wait lang. Wag Magka-come muna out kayong siya. aalis. Ay, wala namang umalis. Don't be out yet. Because babalik kami. Here sa Dragverse. Powered by Game Zone. Real player, real game. Sino ang may ayaw ng fun and exciting na laro, lalo kung boring ang oras mo? Kung mahilig ka sa tong-its at iba pa, tara na sa Game Zone. Unbelievable sa Game Zone dahil you play a real game of tong-its with real players. Free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos. At may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credits ay pwedeng gamiting panlaro sa kahit anong game. Kaya rin i-cash out. May 2 events araw-araw. Chika na ba? Visit gzone.ph and social media account on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. Yun na sa Tong It's. Tara, Game Zone.
Tandaan, ang gaming dapat fun-fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Boomerangs from January 1 to December 31, 2025. TGLD reference number MKTG 2024/2564. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Fun. What's up, queens? What's up, dragsters? We are back. Welcome again to Dragsters! Yes! Nagbabalik sa inyong screen ang pinakamasikip at pinakamasarap na Drag Supreme, Deja. And Hindi ko kilala na si cute lang, gangster lang, and you're not so supreme but superb, Mrs. Tan. Pero, sister, natakay natin ang coming out kanina. oo, sis, Yes. siguro ang tanong ko lang, are you thankful that you came out? Ay, bigla naman ganyan ang tanungan naman, bigla naman. Yun yung pinag-usapan natin kanina. Ay, sagay. Ilang minutes yung break? Parang hindi naman tayo nag-break. Thankful. Yes, of course. Hindi ko ma-achieve yung ganito kung hindi ako nag-come out. Mhm. Diba? I feel like isa yung step to fully achieve what your goals in life para alam mo yung wala kang hino-hold back. Mhm. Lalo na as a drag artist. Pero sa akin to ha, hindi ko sinasabing lahat kailangan mag-come out. It's your choice. Pero feeling ko, as a drag artist, parang isang factor na free ka gumalaw ng gusto mo. 'Di ba? Nang wala kang tinatago. Gets ba? So, super thankful ako na nag-come out ako. Ikaw ba, Mrs. Tan? Are you thankful that I'm here beside you? I'll think about it. No, are you thankful na nag-come out ka? Oo naman. Na I'm happy that I Parang started... happy. Sobrang happy. Diba? I'm happy that I started accepting myself as a queer individual and I navigated my SoGSC throughout the years because without me navigating myself, I think I will still play a different role than who Ian is. Feeling ko, magiging ganon na lagi lang ako magpe-play ng different persona. Kasi, Non-bata. oo. Hindi, pero, diba, like, feeling ko, magpe-play lang ako ng different characters na hindi ako and I won't fully accept myself. I won't fully accept my reality, my truth. And feeling ko, when I started accepting my truth and my reality, that's when also I never felt alone. Kasi 'di ba, ang sabi ko nga sa iyo nung ang lagi ko sinasabi sa iyo, swerte ako sa kaibigan. Yeah. Pero malas ako sa lalaki. Pero kahit malas ako sa lalaki, sa sobrang swerte ko sa mga kaibigan ko, it made up for everything. Aww. Na swerte ako sa iyo, not so much, but Nakakainis ka. Pero like, I think hindi ko kayo mahahanap, hindi ko kayo makikilala, at hindi ko ma-open up yung sarili ko, at hindi ko kayo mas mamahalin kung ako mismo hindi ko mahal sarili ko. Yes. Diba? Sabi ni Mother Ru, you can't love yourself. Ano yun? How the hell are you gonna love yourself if you're gonna love yourself? Ayun, talaga naman. Andyan yan sa quote sa mga. Diba? At saka, iba talaga yung kalayaan na nabibigay ng coming out. Oo. Iba ang freedom. Talaga naman. At lalo na sa ginagawa natin, which is drag. Kasi alam naman natin na drag is an art na malaya, mapagpalaya, at patuloy na nagpapalaya. Kasi, alam mo ba, may pinsan ako. Sino yan? Ano Si ba? Maricar. Oo, si Maricar. Pinangalanan. Pero, ito nga, may pinsan ako na parang, nung bagets kami, papa nagka-come out sa amin. Ako kasi una nag-out sa amin, sa pamilya namin. Tapos, parang, ngayon, he has a partner, and they're living together. Period. Tapos, parang, last Christmas, dinala niya yung partner niya sa kanila. Tapos dinala niya sa Batangas. Dinala niya sa Batangas. Tapos pinakilala niya sa family namin, ganito, ganyan. Tapos, wala lang, natawa lang ako. Tapos, parang,
this person, this pinsan, sobrang laking bagay niya. I won't mention his name kasi baka hindi pa siya comfortable. Gets. Diba? Pero, sobrang laking bagay na we share this journey together. And, I remembered he told me that yung courage ko in fighting for my identity. Yes. Fighting for myself. And, just existing and just being queer. I'm here and I'm queer. Like, Nagbigay sa kanya ng courage. Oo. To do the same. Oo, na parang Such an inspiration to others, Mrs. Tan. Oh my God. Wow. Pero totoo yun. Like, Totoo naman sinabi. Sometimes, you won't realize that the things that you do for yourself and the things that you do, even the littlest thing, will create a ripple effect. Yes. Doon sa mga tao sa paligid mo. Tama. No? Tama. Malayo tayo. Pero, ano yung mga may mga doors ba na nag-close because you think you're queer or wala naman? Meron. Ito, naka-close na yun siya eh. Or feeling ko, actually parang, thinking about it, honestly, Parang for me, mas marami nag-open. Oo. And we focus on the opportunities that open. Rather than the doors that close. Appear. Tama. Kasi, diba, at tawag dyan, mindset lang ba? Mindset. Oo. Naman. At importante yon para mas mag-focus ka sa positive things. Yes. I-affirm yung sarili mo. I feel like in life, you should always focus on the positive things. Yes. Pero, wag pa rin kakalimutan na andyan yung negative things for us to, challenge ourselves. And also to teach us a lesson to do better every single time. Tama. Or to do things on our own way. Kasi sometimes negative things implies that these things are not for us. But why? And we need to answer the why. Actually, our philosophy teacher once asked us, what is the greatest love of all? What's the greatest question in life? Tapos parang ang sagot ko lang, the whys and the hows. Because when you answer the whys, kapag alam mo na kung anong sagot sa bakit, ang tatanong mo na ay kung paano. Paano mo gagawin yon? Paano mo masosolusyonan? Paano mo masosolusyonan? Di ba? Like, syempre alamin mo muna yung problema bago mo alamin kung paano mo masosolusyonan yung problema. Talaga namang educationality. Diba? Educationality ang tawag dito sa ating responsibility. Oo naman. Talaga naman, yes. Oo, pero alam mo, ang minsan nakakapikon lang din kasi. Paano yung pikon? Hala, sobrang nakakapikon din ang mukha mo. Ay, sorry. Sister pala tayo. Hindi pala tayo mag-aaway. Wow. Pero diba, ang minsan nakakapikon kasi, parang kahit na malaya tayo, we are free ourselves. We can still feel the constraints. Yes. So, para tayong mga ibon na nakahawla dahil ng lipunan. Talaga naman, napakamakata ng Mrs. Ta. I mean, diba, have you ever thought, nakalimutan ko! ADHD. Ayan. Have you ever thought ba na may mga bagay na gusto kang gawin pero hindi mo magawa kasi natatakot ka na baka i-judge ako ng mga tao, baka ma-discriminate ako? Especially now, ha? Now? Wala. Dead ma ka. Dead ma ako. I mean, dead ma ako. Kasi I feel like, dead ma ako. Kasi parang, sabi, ika nga nila, dead ma sa basher, di ba? Pero I feel like, nalilimit siya. Pero hindi siya nako-constrain. Gets ba? I can like freely wear whatever I want. Express whatever I want that day. Kung I feel like a mask or femme, dead ma. Pero nakalimit lang siya. Kasi nga, society pa rin, di ba? Gets ba? Alam mo, yun yung na-realize ko nung pumunta akong Vietnam. Share ko lang ha. Kasi parang, I did 3 days straight ng nakadraga. Just for content. Like, picture-picture, asikaka. Asikaka. Hard asikaka, te. Pero ang saya niya. Kasi, I realized na nung umiikot ako sa streets nila, I know that these people don't know me.
Yes. And kahit anong sabihin nilang shit, I don't understand them. Period. Like parang, Paano pag may translator ka? deadma. Deadma. Parang, deadma ako na parang, kaya kong deadman kasi hindi ko naintindihan. Gets. Tapos parang akala ko before, I don't care. Pero deep inside, I care pala. And it limits me. Tapos parang, when I was there, I realized na, kaya ko naman pala. Kaya ko naman palang mawala ng pake. I can still do it. Like, I can still do whatever I want just because I want to. At na hindi ako natatakot na madidiscriminate ako. Na hindi ako natatakot na may masasabi sa akin. Kasi nga, hindi mo naintindihan. Oo. Hindi, pero bukod doon, like, mababait din kasi sila doon. Kasi, dahil, may one time, last year lang to ha, nag-gig ako sa isang schoolembang. Nasa labas ako ng school. Yes. May Pasig lang. Naloka ako kasi parang may mga dumadaang trake, chipanga, ganon. Tapos, nakakatcall te, as in, oy! Yes. Tapos nakadalaga ako. Tapos parang, hindi ko alam kung ano ma-feel ko nun. Parang, oh my God, parang, bumalik sa akin yung time na, before kasi, I used to identify as a trans woman. Yes, period. Sobrang sikap. I used to identify as a trans woman, then I experienced before na mapahiya at papalabas sa CR na pambabae. Gets. As in, sa loob ng UP. Imagine mo ha, University of the Philippines. May safe space during that time kasi accepting, yes, ganito ganyan. Tapos, doon ako napalabas. Tapos during that time, I was gender reaffirming. Like, I'm taking pills, I'm transitioning during that time. Kahit sa clothes. Tapos, napalabas ako. As in, hindi lang palabas, sinigawan ako ng guard. Yun ang levels. As in, parang, nadimin yung buong pagkatao ko. Gets. Na, do people deserve this? Feeling ko isa nga yun sa mga factor kung bakit ako nag-detransition. And, honestly, iniisip ko pa din, ngayon, kung how do I identify? Kasi parang... So, parang naiisip mo pa rin bumalik? Kasi parang hindi ako sure na parang isa ba yun sa mga reason kung bakit I don't see myself as a woman anymore. Pero I can still feel the feminine energy within me, or is it just Mrs. Tan? Feeling ko that's the internal struggle within me. It's either the drag or yourself. Or ako talaga yun. Diba? Diba? So parang, I think, the vital thing to know about Soji SC is that it's a never-ending journey. And gender is fluid. Diba? As long as it's not gas, it's not solid. It's fluid. And as long as we keep on constantly asking ourselves, who are we? Sino ka ba? At Deja po. Diba? I mean, like, pero sino ba si Deja? For you. Feeling ko, that's the important thing. And that's also the important thing for you to know, especially if you want to come out. Now, are you ready? How do I identify? Tama. Paano ko siya i-explain? Paano mo siya ina-navigate? Diba? Kasi parang feeling ko, knowing our Soji SC within ourselves, like your SO, your GI, your GE, is very important. Kasi parang, as much as we want to na sabihin na, dapat hindi ko na ina-explain yung pagkatao ko, dapat hindi ko na ina-explain yung identity ko. But we're not living in a society that permits us to do that. We're living in a society that requires trans individuals to tell people that they're trans, for gay people to tell that they're gay, and for us to explain our identity and ourselves just because we don't follow the norm. Okay, Mrs. Tan, dahil napakadami mong sinabi, pasabog ka. Sobra kang talak talaga ngayon. Ikaw ang aking number 1 ngayon, ha? Number 1. Number 1 ka. Sobrang passionate ka about these things. Especially, parang... Okay, pag may nakita kong comment dyan, Deja, walang ambag. Hindi, ang dami mong ambag. In-edit out lang ako. Wow. Yes. Wow. Anyways, Mrs. Tan, what do you wanna say? What?
Inilig mo na sa akin. Wow. Kala ko ba gusto mo ng chumika dito? Anyways, ikaw na nga. What do you wanna say sa taong gusto mag-come out? Ano lang, Talaga naman. ang taas ng, ano lang, siguro, for those who wants to come out, take your time. You can only tell your own timing. Yes. And always remember that it's a story that only you can tell. Because you know who you are, you know what you want, you know who you love, you know how you want to express. And only you tells when, and there's no pressure. There should be no pressure for you to come out. And when you step outside the door and decided to welcome your identity in full bloom, alam kong takot ka at alam kong matatakot ka at patuloy kang matatakot dahil ng lipunan nagsasabi sa iyong hindi ka tama at hindi ka normal. But always remember that there's a community that's gonna be there for you. There's a tribe that's gonna be there for you to hold you, to be with you, and to understand you, and who experiences the same things as you do. And that in itself is a very important thing Yes. for you to belong. Talaga naman. Ano Diba? masasabi? Pero ikaw, ano masasabi mo sa mga magka-come out, sister, no? Sa yung lahat ng sinabi ni Mrs. Tan, ika-copy-paste ko lang. Because it's the same question? And the same answer. Tawa Wow. kami. And then, sobra mo na namang daming sinabi naman. Grabe naman. Ano nang gagawin ko talaga? Ano masasabi mo? Ikaw na. Nakakahiya daw sa sinabi niya. Nakakahiya. Pwede ba ano na lang, hook up na lang ulit yung topic? Mas marami akong masasabi doon. Charis. Hindi. Pero ang masasabi ko lang sa'yo, it's your own story to tell. Ano nga? Seryoso, Hindi, seryoso. pero ang masasabi ko lang sa'yo, keep up the good work and don't step on the grass. At bawal tumawid na kamamatay. Charis, lang. Pero kidding aside, I feel like ang pagka-come out, it's never an ending story. 'Di ba? Lagi tayong even though nag-come out ka na, lagi tayong nagka-come out sa society natin, 'di ba? Sa mga nagtatanong. 'Di ba? Tama ba? Dali mo doon. Tama. Maganda. Ulit na, 'di ba? Tama, mali. Tama, sister. So, ang masasabi ko lang, talagang, ano yung sinabi ko? It's a never-ending story for us to come out. Pero naniniwala ako na, ito hindi to sinabi ni Mrs. Tan. Sa dami niyang sinabi, maging strong ka lang. Yes. I feel like tatagan mo yung sarili mo. Kasi, hindi siya magaan na battle for us and for you. Pero as long as tinatatagan mo yung sarili mo, I feel like kaya mo to. And also, this wise man said, this is my quote for you, dragsters. Yes. It's a never-ending story. Mrs. Stan, 2024. It's yours. It's your code. It's Deja 2025. It's Deja 2025. It's a never-ending story. It's a 2025 of Deja. Ikaw nga nagsabi noon. Ikaw nagsabi noon. It's a never-ending. Ikaw nagsabi. Sino ba nagsabi noon? Ay, ako ba? Ibahin natin ang quote. Okay. This is the quote. One man says, you know. Yes. Okay. Boom tarat tarat, boom tarat tarat, tararat tararat, boom boom boom. Bakit ko ito nasabi? Ang boom 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 ay para yung mga diskriminasyon na binibigay sa atin ng society. Tayo ay binobomba, di ba? Pero pag meron kang tarat, it means meron kang paninindigan. At meron kang tararat tararat, so dalawa ang paninindigan mo.
Hindi na paninindigan yun, ibig sabihin, tinatanggal mo. Oo. Yung kahit anong Negativity, umalis ka. Diba? Hurem. Talagang masusurvive mo yan. So, sa mga nanonood out there dyan, alam kong may natutunan kayo kay Mrs. Tan, sa akin wala. Hindi, may natutunan din kayo kay Deja. Pero ito ang masasabi ko, happy birthday. Pero ito, may birthday dyan. Happy birthday. Sa mga nanonood dyan sa ating mga TFC subscribers. Yes, happy birthday. Okay, may nagpa-shoutout. Galing Dubai. Happy birthday, Mrs. Tan. Ay, birthday mo pala ngayon. Tama-tama, marami namang June. Dalawang birthday ko. Pero anyways, guys, na-enjoy nyo ba ang episode na to? Very, very makabuluhan. At guys, sa mga sa mga magka-come out, hindi pa rin tapos. Aga naman, prolong. Kasi, hindi pa rin natatapos ang mga episodes namin. Pero, this episode, guys, it's a wrap. Alam kong bitin pa rin kayo. It's a wrap, parang ako, masarap. Bitin kayo, alam ko. Stay put lang kayo dyan. Marami pa tayo. Diyan lang kayo. Huwag muna kayong maumay, di ba? Oo. Naumay ba kayo sa akin? Hindi, di ba? At gusto nating pasalamatan naman ang ating mga dragster sa walang sawang pakikinig. Sa ating mga dragless, sa mga dragster. Maraming salamat sa pakikinig ng napakagandang boses na ito. At naniniwala akong it's a never stop. Ano yung sabi ko kanina? Never ending story. Yes! Talaga naman! Marami pang episode dyan. So stay put lang kayo, guys. At para stay put lang kayo dyan. Ako na lang kayo mag-stay dito. Basta lang kayo. Para matapos. Pagod na kayo eh. Stay put lang kayo dyan, guys. Para naman sa pak na chikahan. And of course, don't forget to stream Dragverse on Spotify. I-follow nyo na rin. Baka naman. Pindutin ang follow. Ring the notification bell down below. Check out na yan. Check out. Sa Spotify tayo. May notification bell ba sa Spotify? Siyempre, it's a joke, Mrs. Tan. Why so serious? Alright. And dito pa rin tayo sa Dragverse! Powered by Game Zone. Real player, real game. See you sa next drag session! Soon! Bye-bye! See you next Wednesday! Episode 4! Sobrang daming sinabing Mrs. Tan. Wow! Yahoo! Okay. Pinakulong ka. Vice's perfect match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next, What you see is what you get. it's a match! Just like Game Zone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Vice's perfect match. Tutulungan kitang hanapin ang perfect match mo. What's your secret? It's complicated. Next, What you see is what you get. it's a match! Just like Game Zone, our choice of table game in the Philippines. Get up to 100% deposit bonus plus 1% daily first deposit rebate. Unbelievable talaga! Bitay na ako sa di nakaka-stress. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems.